Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yung tugon ng masa survey ng Okta Research kung saan lumalabas 91% ng mga respondents. I think ang respondents nila ay nasa 1,200. Ang margin of error nila ay plus minus 3%. So lumalabas 9 out of 10 Filipinos ang hindi nagtitiwala sa China. Mukhang saan ba nanggagaling ito, no? Mahirap bang hulaan kung saan nanggagaling itong distrust na ito? Well, hindi naman siya bago, no? Marami na yung lumabas itong mga nakaraang taon na walang tiwala sa China. Hindi lang walang tiwala, ay galit sa China. At halos lahat ng mga survey agencies, ganyan yung resulta. Siguro nagbabari from 80% to 90%. Pero itong sa Okta, kung titignan natin, ay 52% yung wala talagang kahit kahibla-hiblang trust sa China. Meron kang 39% na little trust sa China. Pero 52, yung talagang zero trust. So hindi lang ito simpleng walang tiwala sa China. Karamihan ay medyo intense yung kanilang kawalan ng tiwala. At kung isasama mo siguro yung margin of error, baka tumaas pa ito. At yung sinasabi nilang 8% ay baka bumaba pa. Halimbawa, yung isang survey firma sinasabi 3% lang. 3% lang yung may tiwala sa China. Margin of error lang yun. Ibig sabihin, posible pa maging zero. No? Pero yung mga iba rin na mga matatagal na, nagbabali sila between, 80% na walang tiwala sa China. Ito ang same Okta survey, alam ko may lumabas several months ago, na 77% ay talagang handang ipaglaban yung ating bansa sa Chinese aggression. So hindi lang sila walang tiwala, ay handa silang lumaban. Kaya karamihan naman ng mga survey firms, halos hindi naman nawawala o hindi nalalayo dito sa ganitong klaseng resulta. Ang nalalayo lang dito ay yung mga talking heads ng China. Sila lang yung nasa 8%. Ganun ba yan? Or baka less. Okay. O sige, para to further make sense of what we're talking about, no? Publicly released naman itong sinabi ng ng Okta Research, no? Tama ba? This was made public kasi nirelease na to sa media at sa publiko. Actually, yung findings na meron kasing favorite word ko talaga, no? Nuancing. Yung not too much trust, 39% nationwide. Yung no trust at all, yung sinasabi nyo, walang katiwa-tiwala, 52%. And across the board siya. Sa NCR, Balance Luzon, Visayas, pati sa Mindanao, 53% ang walang katiwa-tiwala. Pinakamataas sa NCR, 56. Sa Balance Luzon, 53. Sa Visayas, 45. Tapos, across socio-economic classes A, B, and C, 53. Kung saan kabilang. Sa A, si Mr. Ronald Llamas. Sa Class D, 51. Kung saan kabilang ako. Tapos sa Class E, 54. Kumbaga consistent, di ba? Across the board. Okay? Yes. Tama? Yes. Ang amazing yung sa Mindanao. Dahil ito yung hinahamon dati ni Digong na magsisid. No? Magsisid sa ating bansa. Ito rin yung base ng marami sa mga kaalyado o talking heads ng China na kung tatakpan mo yung kanilang mga mukha at papakinggan mo rin yung sinasabi, baka mas malala pa sila dun sa Chinese Foreign Ministry kung depensahan yung interest ng China sa ating bakuran, sa ating teritoryo. Kaya nakakagulat na napaka liit nung tiwala. Okay. Ang tanong ito, sige. Paano kaya makaka-apekto ito sa ating mga choices sa darating na eleksyon? Kasi pwedeng compartmentalized or baka naman hindi makapagbigay ng koneksyon yung ilang mga botante natin. Kasi, so what kung meron kayong distrust sa China, pero paano ba siya i-apply dun sa mga specific issues na talagang apektado tayo directly? And I'm talking about in particular, kunwari eleksyon. Diba? So, matatranslate kaya ito? For instance, sa mga choices natin pagdating ng 2025 elections?
Dito papasok yung panganib na binabanggit mo kanina nung simula ng iyong show. Dahil para maging election issue, itong foreign policy, itong issue ng geopolitics, itong issue ng aggression ng China, it has to be emotional. Paano yung sinasabi mo kanina na nuancing? It's more cognitive. At hindi ganun karami yung mga tao na usually nagdo-nuance. Usually, karamihan ng mga tao ay black and white. Hindi masyado nakikita yung nuance gray. Di ba? Kaya, para siya maging election issue, it has to be intense and emotional and polarizing, which gives the danger of pwede kang pumunta na konting tulak sa xenophobia, sa racism. Correct. Yun yung delikado rito. Pero to make it an election issue, it has to be very emotional. At yung emotions ay hindi ganun kadaling mag-nuance. Pakiramdam di ba? Intellectually, kaya mo mag-nuance Pero sa pagdating sa emosyon, hindi ganun kadali. Kaya yun yung delicate balance na hinahanap natin. Lalo na, hindi naman ganun kalalim pa yung ating ideological moorings para mag-nuance. Usually, yung mga advanced ideologically ay yung kayang mag-nuance. Karamihan sa tao, it's kalaban, kakampi. Di ba? Inunuwas. Hindi natin kalaban yung Chinese people. Ang kalaban natin ay yung Chinese government na nagli-lead sa ganitong klaseng aggression at to a great extent ay ino-oppress din yung kanilang mga mamamayan. Dahil yung Chinese government is an authoritarian, dictatorial government. No? Kaya nga, ngayon June, kaka-celebrate lang ng anniversary ng Tiananmen Massacre. Diba? Pero pagdating dito sa ating bansa, yung galit ay mahirap inuance. No? But at the same time, if you want the foreign policy issue, the aggression of China to be an election issue, it has to be emotional. So, mahalaga yung galit. Di ba minsan yung galit kailangan meron kang subject? Di ba pwedeng sabihin, galit ako sa corruption. Pero dapat, may visualization yan sa'yo. Ano ba yung merong image? Di ba? Ano yung mukha ng corruption? So my question is, for instance, okay, 91%, 9 out of 10 Filipinos distrust China. Pwede bang gamitin sa imahe nila? Pwede bang matuon yung subject of that? Pwede bang maging subject of that distrust? Yung mga pro-China propagandist o yung mga politiko natin. Hindi naman sila mahirap hanapin, di ba? Tama. Para at least mas madaling mag-decide, for instance, come election period or election time. Tama. No? So, yan ay isang magandang nuancing na mas madaling gawing emotional. Dahil madaling magalit do sa mga kapwa natin kasama na ang tawag mo, Manchurian candidate or Ako ba Trojan horse. Ako ba nagsabi ng Manchurian? No? Nakasuot ng bayong. Yan. Mas madali yan. No? At nakikita natin, mismo sa kanilang base, ay wala silang following sa Mindanao. Kaya very vulnerable sila at this point. Kaya nga yung isang human rights lawyer, nagwawala kahapon No? Parang nagrarant, kung ano-ano nang sinasabi. No? Kailangan mag-people power dahil parating na ang martial law, tatanggalin na raw si Baste, huhulihin na si Digong, etc. etc. Kung marinig mo yung kanyang rant, itong ex-human rights lawyer ito. Dahil nararamdaman niya na, teka, palapit na. Nararamdaman niya, teka, isolated na tayo mismo sa ating base. Lalong-lalo na dun sa mga karaniwang mamamayan. No? Yung sinasabi natin for more than a year na writing on the wall, hindi na writing carving wall na No? Kaya medyo nagpapanik na itong mga ito. Yun, madaling i-channel yung galit dyan sa mga traidor at makapili na yan. No? Okay. Eto, sige. Isa sa mga madalas makriticize dito sa issue ng China ay si Vice President Sara Duterte dahil nung huli siyang tinanong tungkol sa ginagawang pambubuli at pambabalahura sa atin ng China, ang sagot niya was... Ano sagot? Ano na? No comment. No comment. Okay. Which brings me to the question. Given this
finding, no? 9 out of 10 Filipinos talagang walang tiwala sa China. And sabi nyo nga, medyo talagang mas nakikita na nila yung importansya ng issue na ito. Okay? Can leaders like her still afford to issue no comment about this? Or manahimik? Tingin ko kung susuriin niya yung latest survey tungkol sa kanyang approval rating, medyo ninervyos na rin siya. Dahil ito yung first time na mas mataas yung kanyang pagbaba kaysa sa presidente. Ito yung first time na mas mataas by 1% sa kanya yung presidente. Ito yung first time na double digit yung kanyang ibinaba. Halimbawa sa dating base niya, which is the Visayas, negative 15, Balance Luzon, negative 11, NCR, negative 3, at across classes. Ang laki nung binaba niya sa D and E. Ang hindi lang siya bumaba ay sa Mindanao. Kaya tingin ko, kung sinusuri ito ng kanyang mga strategies, ay medyo nagpapanik na rin sila. Dahil kung next survey ay magiging ganyan yung trend, delikado siya na for 1.5 years, siya yung number 1 preference for the next presidential election. Ngayon ay baka hindi na. Talaga. So, libreng advice from my former political advisor, presidential political advisor. Kung nakikinig, yung ilang mga analyst na mukhang nagtatrabaho para sa mga Duterte. Pero baka hindi naman sila maniwala sa inyo, no? Sarili silang analysis. Malamang, no? No. Or yung mga political analyst na nag-a-apply sa trabaho, na buo pa raw yung unit team. Meron pa ba hanggang ngayon na nag-i-insist na buo pa rin yung unit team? Nag-i-insist na buo pa yung unit team dahil symbiotic daw ang relasyon ng presidente at ng vice president. Kaya hindi daw sila maghihiwalay. Actually tama rin yung sinasabing ganyan, no? Although I don't know kung sino nagsabi niyan. 'Di ba meron theory na multiverse? O di sa ibang multiverse. Pwedeng totoo yan alternative universe, no? O sige, lalayo. Pwedeng sa isang alternative universe, ikaw yung mansanas, ako yung host. Turning the tables na nangyayari dito. Mabait tayo. Sige, ako yung sisigawan sa podium. Mansanas. Ako naman yung miski ayokong lumingon. Lilingon ako kasi alam ko ako yung tinutukoy. Ganun ba yan? Oo, yan. Baka ikaw naman yung kinukumbinsi ko na tumakbong senador. So, isang alternative universe. Ako naman yung merong background na may samurai sa likod. Just a thought. Magaling binabalik no? Although, lalayo pa tayo, masyado komplikado yung concept ng multiverse, diba? Gawin natin postmodern, diba? Let's just accept that as a postmodern, quote-unquote, truth. Baka naman talagang buo pa yung yung unit team, no? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.